Alright, so ngayon guys, may bago tayong update kay dating Pangulong Duterte, no, na nasa ICC ngayon. So eto, may isang balita ngayon na etong si Tatay Digong o si former President Duterte ay pinayagan ng ICC na huwag dumago, no, dun sa conference, no. Alam naman natin guys na may mga balita ngayon na etong si Tatay Digong daw ay nangihina na nga daw doon sa ICC. At mukhang nahihirapan na daw siya na makadalo sa mga ganitong klaseng kumbaga kung kinakailangan siyang dumalo sa isang meeting or hearing or conference ay hindi na siya basta-basta makakapagdesisyon niyan dahil sa kanyang kalagayan. So matanda na ngayon si Duterte guys at eto pa, no? Yung tungkol sa kanyang kaso, yun ang pag-uusapan natin. Wala na daw talagang pag-asa na makaraya pa o makalabas ito si Tatay Digong diyan sa ICC dahil nga sa pag-denied din ng kanyang no? At lalo na nung kinasuhan siya nung nag-hearing, no? So matindi talaga ang kalaban ni Duterte dahil halos lahat na ng tao na anti-Duterte at gustong makulong siya at gustong mabulok siya sa kulungan, talagang pinapanalangin nila na hindi na makalabas ito si Tatay Digong. So panoodin natin ngayon yung latest news, no? Na kung saan pinayagan nga daw dito si Duterte na huwag dumago, no? So eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng isang kautusan kahapon para sa kauna-unahang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Pinayagan ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Kinumpirma ng korte ang paghirang kina Mr. Peter Haynes bilang counsel at Ms. Kate Gibson bilang associate counsel para kay Duterte matapos payagan ang pag-atras ng kanyang mga dating... Ayan. So ito yung usapan guys, no? Kung matatandaan ninyo, si Attorney Kaufman ay natapos na ang kontrata niya dito kay Duterte, no? At may pumalit na sa kanya, no, na dalawa. Pati si Jacob. So nadismaya yung ilan sa mga fans ni Tatay Digong dito dahil dito kay Attorney Kaufman. Sabi nila, kaya pala walang bahid ng pagkatalo ito si Kaufman kasi ganito yung kanyang diskarte. Hindi na niya kumbaga nire-renew yung kontrata niya sa mga Duterte bilang lead counsel o ang may hawak ng kaso ni Tatay Digong. Ngayon, iba na yung may hawak ng kaso ni Tatay Digong. Sa tingin nyo kaya? Maayos kaya? Maganda kaya yung abogado ngayon na pinalit dito kay Attorney Kaufman? So mukhang no? Mukhang kung isipin natin, mukhang maganda naman at magaling din naman yung pinalit sa kanya. Isang babae tsaka yung isang abogado na lead counsel nila na bago ngayon. No? Kasi ito si Attorney Kaufman, lahat naman ginawa niya. Kaya lang na-denied o na-deny yung kanilang petition o yung pagpapalaya pansamantala kay Duterte. Kaya hindi magawa ni baka nahiya na din yata si Attorney Kaufman sa tingin nyo. Sa tingin nyo kaya nahiya na din kaya siya? Kaya pinaubaya na lamang niya ito sa ibang abogado. No, sa tingin nyo guys. So ito, hindi dadago si Tatay Digong sa conference na to dahil sa kanyang kalagayan na din. Mahina siya at hindi na yata makalakad ng mag-isa, di ba? Sa pangunguna ni Nicholas Kaufman, kabilang sa mga tatalakayin sa May 27 ang posibleng petsa sa pagsisimula ng paglilitis o trial. Ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at
ang mga protocol para sa mga proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Samantala, tinanggihan ng korte ang hiling ng legal representative ng mga biktima na si Gilbert Andres na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil sa mga isyu sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay tinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ang korte kung kakailanganing talakayin ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga seguridad ng mga saksi. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yan, basta itong si Duterte, talagang mukhang hindi na umaasa to si Tatay Digong na makalaya pa. So, sabi nga niya, kung dyan man siya abutin, pinagdadasal na lamang niya. At yung mga tao talaga na umaasa na makagaya pa si Tatay Digong, medyo nawawagan na din ng pag-asa. Dahil nga sa tindi ng kinaso sa kanya, may mga evidences daw sila. At kung humiling man ng pansamantalang paggaya ito si Tatay Digong, malabong payagan ng ICC yan. Dahil di ba, itong ICC ay dito lang umaasa kay Duterte. Dito lang umaasa ang ICC dahil si Duterte lang ang nagawa nilang hulihin tapos ganituhin, no? So madaming umaasa pa din na makakagaya si Duterte, pero mukhang malabo na 50-50. Masakit man tanggapin sa mga fans at sa mga DDS, talagang ang tanging magagawa na lamang nila magdasal talaga na makagaya. Si BP Inday naharap ngayon sa impeachment. Ayan, isa pa yon, impeachment. Talagang ayaw talaga nilang paupuin ang mga Duterte. Ayaw nilang payagan na makatakbo yan sa 2028 election, no? So ano masasabi ninyo dito guys? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe no, sa ating video. Nang sa ganun lagi kayong updated. At may iba pa tayong mga susunod na video guys pagkatapos nito, no? Yun lang, salamat sa panonood.